Ang pinagmulan ng pizza. Naples, Italia, 1889. Boss! Boss! Anong problema? Mahalaga po, boss. Anong mahalaga ba yan? Sabihin mo sa akin. Ang Reyna! Ang Reyna! Sinong Reyna? Si Reyna Margherita Teresa Giovanni? Asawa ni Haring Umberto? Tama, boss. Tama. Naririto ang Reyna. Naghihintay sa'yo sa labas. Talaga? Bakit kaya biglaan? Lalabas ako ngayon din. Minsan lang ito mangyari. Maganda kayo ng cake at tsaa. Bilis. Opo, boss. Kamahalan, isa pong pribilehiyo na bisitahin mo kami ngayong araw. Ano pong maipaglilingkod namin sa inyo? Ikaw bang may-ari dito? Opo, kamahalan. Ako po si Rafael Esposito at pinatatakbo ko ang kainan nito. Bumisita ako ngayon sa Naples. Nahagip ng mata ko ang kainan mo habang naglalakad at gusto ko munang mapadaan dito. Nakakaabala ba ito sa'yo? Hindi po, kamahalan. Isang karangalan po ang pagsilbihan ka. Masaya po kami na bisitahin ninyo ang munting kainan namin. Ang bait mo naman. Tingin ko'y masasarap ang mga pagkain dito. Kaya't naisipan ko na mananghalian na muna dito. Isang karangalan po ang pagsilbihan ka, kamahalan. Ang pagsilbihan ka ng pananghalian ay isang karangalan po. Pangako po, masarap ang putahe namin. Ano ang lulutuin mo para sa kamahalan? Ibatid mong hindi siya karaniwang bisita. Dapat pinakamahusay ang ibibigay mo. Kaya mo ba ito? Opo. Kung hiling po ng kamahalan, ibibigay ko po. Nais ko lang sanang mabatid kung anong putaheng gustong matikman ng kamahalan. Ano sa tingin mo? Isang hamon. Pwede ko po bang malaman kung ano ito? Anong masasabi mo? Gusto mo bang subukan? O natatakot ka na? Hindi naman, kamahalan. Iniisip ko lamang kung anong klaseng hamon ang gusto mong gawin ko. Nais ko ng isang napaka-espesyal na putahe. Isang naiibang putahe na napakasarap, ngunit wala pang nakakatikim. At dapat nire-representa nito ang bansang Italia. Ano po? Ako'y... Sa kasanayan mo sa pagluluto, tingin ko'y wala itong problema sa'yo. Oportunidad mo na itong ipakita ang talento mo sa mundo. Ano? Ito ang nais ng kamahalan, kaya responsibilidad mong sundin ito. Mapaparusahan ka kung hindi mo magagawa. Kung mapapasaya mo siya, ay gagantimpalaan ka niya. Tama, kung may gantimpala, ay may parusa rin. Pero naniniwala akong gantimpala ang makukuha mo. Opo, kamahalan. Ibibigay ko po ang lahat ng aking makakaya. Magaling. Sana'y wag mo akong biguin. Bueno, gawin mo na ang hamon. Dapat matapos mo ito bago magtanghali. Opo, kamahalan. Boss, ano nang gagawin Ano nga natin po? ngayon?
Ang magagawa lang natin ay galingan ito. Dapat isaisip mo ang kailangan ng Reyna. Tama! Isang kakaibang putahe na masarap at wala pang nakakatikim ni sino. At ang importante ay nire-representa nito ang bansang Italia. Nako, kung mabibigo tayo, para na rin tayong nagkasala sa bansang Italia. Magagawa ba natin ang hamon ng Reyna sa atin? Ano bang dapat natin gawin para harapin ang mahirap na hamon na ito? Mapaparusahan talaga tayo. Pero ang mga trabahante ko, ang kainan ko, hindi maaari. Gagawin ko ang lahat. Baka isang biyaya ito para sa atin. Ilang oras na lang ang natitira hanggang tanghali. Wala nang oras para pumunta sa palengke. Kailangan gamitin natin kung ano na lang ang nandito. Ano bang mga sangkap meron tayo? Boss, mga merienda lang ang sinisilbi natin, kaya harina lang at prutas ang nandito. May karneng baka, baboy, at isda rin. Sapat na po ba ang mga ito? Baka, baboy, isda, at prutas, pawang pangkaraniwan lamang ang mga ito. Gusto ng Reyna ng isang espesyal at katangi-tangi. Dapat na iiba ito. Dapat po ba akong pumunta ng palengke? Batid kong hindi sapat ang mga sangkap natin para gumawa ng espesyal na mga putahe. Wala ng oras. Aabot ng isang oras ang pagpunta sa palengke at pamimili ng sangkap. At ang pagbalik dito, wala na tayong masyadong oras. Huwag na natin itong aksayahin. Ano na ang gagawin natin? Anong dapat natin gawin? Siguradong parurusan tayo ng Reyna. Bakit ba ang balas natin ngayon? Akala ko ay biyaya ang pagdating ng Reyna. Pero kabaliktaran pala. Ilang sandali na rin ang nakalipas. Nakaisip na kaya ng putahe ang kusinero? Masarap at naiibang putahe na wala pang nakakatikim, nagre-representa sa Italia. Ang hirap, bakit wala pa kaming maisip? Boss, malapit ng tanghalian. Kung wala tayong maiisip, parurusahan tayo. Mag-isip ka ng kahit na ano, boss. Alam ko, pero wala akong maisip. Di naman dapat kahit ano na lang. Baka mas malala pa ang parusa. Boss, huminahon ka naman dyan. Huwag kang mapuno ng galit. May isang oras pa naman tayo eh. Oo ka, berde, pula, puti, ang araw. Oo, gagawin ko yan. Alam ko na, boss, may naisip ka na. Anong putahe ito? Kayong dalawa, magmasa kayo ng bilog, patag. Kasing laki ng plato ng tinapay. Yung isa, maghugas ka ng kamates at ng balanoy. Tila rin ito. May naisip na akong pwedeng ihain sa mahal na Reyna. Sigurado akong gagantimpalaan tayo. Bilis! Opo, boss. Magandang balita. Masusunod po. Masusunod po. Medyo nagugutom na ako dito. Oras na ba? Bakit wala pa ang pagkain ko? Hayaan mong kamustahin ko sila. Kamahalan. Handa na po ang pagkain. Gusto niyo po bang kumain? Magaling. Gutom na ako. Dalhin mo sa akin. Hindi na ako makapaghintay na makita kung ano ito. Naway magustuhan mo po ito. Kamahalan, kumain ka ng mabuti. Wow! Ang bango naman at ang sarap tingnan. Nalalanghap ko ang kesong mozzarella.
Ang amoy ng kamatis na may preskong balanoy. Pero hindi ko alam ang lasa nito. Kukuha ko ng isang piraso. Masarap! Nakakamanghang lasa. Masarap nga po. Hindi po ba kamahalan? Kamahalan. Nagustuhan mo po ba ang lasa? Hindi sa gusto ko. Ang totoo ay, Ang totoo? Ano pong katotohanan? ang totoo, hindi pa ako nakakakain ng ganito kasarap at kakaibang tinapay. Magaling, magaling, Rafael. Ay, salamat po, kamahalan. Salamat po, kamahalan. Sa tingin ko'y masarap nga ito. Pero natatangi ba ito? Wala pa bang ibang nakakatikim nito? Naku po, kamahalan. Sinisigurado ko po sa inyo. Walang Nagsasabi ka ba ng totoo? Hindi ka nagsisinungaling sa akin, hindi ba? Ni isang salita, kamahalan. Ngayon ko lamang ito naisip. Natatagi nga po ito pagkat hindi ko pa ito nagagawa noon. Ikaw lamang po ang unang nakatikim, kamahalan. At ano naman ang halaga nito? Sabihin mo sa akin. Makikita mo po sa hugis bilog na nire-representa dito ang araw na nasa pinakamataas na posisyon. May pamaluti ito na kamatis, keso at balanoy. May 3 kulay ang mga ito, pula, puti at berde. Mga kulay ng bandela ng Italia. Simbolo ito ng aking respeto kay Haring Umberto at Reyna Margarita Teresa Giovanni. Naku, hindi lamang magaling ang kusinerong ito, ngunit matalino rin. Tunay nga ang karaniwan lang ang mga sangkap nito, pero napakasarap nito at sumisimbolo pa sa bandila ng Italia. Ang pulang kamatis ay tulad ng pula sa kaniwang bahagi ng bandila. Ang berdeng balanoy naman, ang berde sa kanan, at ang puting keso naman ang puti sa gitna. Magaling, magaling. Mula ngayon ay may pagkain na sumisimbolo sa Italia at pinapakita pa nito ang simbolo ng pagiging makabayan. Magaling, napakagaling. Kaya pala kilala ka bilang kusinero. Napasaya mo ako. Hindi nga ako nagkamaling pumunta rito. Gagantimpalaan kita. Salamat po. Salamat po, kamahalan. Pero, ano bang dapat kong itawag sa tinapay na ito? Ito po ay pizza margarita, kamahalan. Pizza margarita? Anong ibig sabihin nito? Pagkat ito ay bilog, sa wikang Italyano ang tawag dito ay pizza. Ah, magaling. Magandang ideya yan. Ang margarita naman. Pangalan ko ba iyan? Opo, kamahalan. Mula ito sa pangalan Isang niyo. tinapay na mula sa pangalan ko? Anong ibig sabihin nito? Ang tinapay na ito ay ginawa para lamang sa inyo, kamahalan. Kaya ipinangalan ko ito mula sa inyo para ipakita ang karangalan na pagsilbihan kayo. Magaling, napakagaling. Pizza margarita. May kabuluhan. Bravo! Pizza margarita! Pizza margarita! Bravo, bravo! Bravo! Salamat kay Rafael Esposito. Ipinanganak ang pizza. Pagkatapos noon, nagsimulang mag-eksperimento ang mga tao sa buong Italia gamit ang mga bagong pangsahog ng pizza at bumuo ng sarili nilang mga estilo ng pizza. Noong ika-20 siglo, unang lumitaw ang pizza sa Amerika. Noong 1905, si Gennaro Lombardi, isang Amerikano, ay nagbukas ng unang pizzeria sa New York. Ngayon, ang pizza ay matatagpuan sa halos lahat ng bansa sa mundo.